Nakataas sa signal number 3 ang tatlong bayan ngayon sa Pangasinan. Higit 600 individual na rin ang inilikas dahil sa malawakang mga pagbaha. Para bigyan tayo ng update live mula sa Calasiao, Pangasinan, nasa frontline ng balitang yan, si Carrie Cator. Carrie, anong panahon dyan? Nakita ko, ayan, mahangin pero kamusta yung mga pagbaha? Ruth, lagpas tao pa rin ang baha sa ilang bahagi ng bayan ng Calasiao rito sa Pangasinan. At kung makikita nyo nga sa likuran ko, ang mga tao ay talagang naglalakad at sinusuong ang baha. Dito yan sa Barangay Poblacion East kung saan halos hanggang tuhod ang tubig. Pero sa ibang mga bahagi nga ay abot bewang o lagpas ulo pa. Hindi na rin makapasok ng ilang sasakyan ang mga kalye rito kahit ang aming team mismo ay napilitang maglakad para makaikot sa lugar. Ayon sa Pangasinan Disaster Officials, ngayon lang ulit inabot ng lagpas tao o higit 5 talampakan ang baha rito sa bayan na isa rin sa mga catch basin o bagsakan ng tubig sa lalawigan. Dahil dyan, nagdeklara na rin ang mga lokal na opisyal ng state of calamity rito. Pero isa lang itong Calasiao sa 16 na bayan at syudad na lubog sa baha sa Pangasinan. Sa ngayon, wala pa ring tigil ang pag-ulan dito kaya parami pa rin ang parami ang mga residenteng lumilikas. Sa huling tala, higit 650,000 katao na raw ang nasa evacuation centers. Pinangangambahan din ang posibleng storm surge sa mabababang lugar. Samantala, Ruth, may 3 casualty na raw na naitala ang Pangasinan PDRRMO simula noong Lunes hanggang kahapon. Nangyari yan sa mga bayan ng Santa Barbara, Binmaley at Mangaldan. Pero ang paglilinaw ng PDRRMO ay hindi raw disaster-related ang mga yan dahil hindi naman umano nalunod ang mga biktima sa baha. Balik sa iyo, Ruth. Carrie, may mga ilang lugar kasi dito sa bansa, nito pang weekend, nung isa pang weekend nagsimula yung mga pag-ulan. Diyan ba sa Calasiao, kasi ito yung parang tinutubok yung Pangasinan, nitong bagyong Emong. Ang gusto kong itanong, meron pa ba silang mga sapat na relief goods kung talagang sunod-sunod itong araw ng mga pag-ulan at pagbaha? Yes, Ruth, isa yan sa mga tiniyak din ng mga nakausap natin kanina sa Pangasinan PDRRMO at maging ang lokal na pamahalaan ng Calasiao. Handa raw silang rumesponde ano man ang mangyari, lalo na't sunod-sunod nga ang mga naging bagyo at sama ng panahon simula sa Krising, Habagat, Dante at ngayon ang Emong. Kaya tuloy-tuloy rin ang kanilang response efforts. May mga nagre-rescue pa rin at namimigay ng relief goods at nagbibigay rin sila ng tulong sa mga nasa evacuation center. Ruth? Minsan kasi, Carrie, pag yung iba naman matagal na sa mga evacuation centers, may mga nagiging problema rin pagdating sa kalusugan. May mga ganyan na bang naiulat dyan? Tinanong din natin yan kanina, humingi tayo ng update and so far, so good naman daw. Wala pa naman daw silang naitatalang nagkaroon ng sakit o nasaktan at namamanage pa naman daw ang kalusugan ng mga tao. Kaya tiniyak din nila na patuloy yung pamimigay nila ng hot meals at iba pa para mapanatili ang kalusugan at maayos na kalagayan ng mga residente rito. Balik sa'yo. Yan po ang Express Report ni Carrie Cator live mula sa Calasiao, Pangasinan. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.